Ang ating mong subject ay patungkol po sa prayer. Sabihin natin sabay-sabay prayer. Kaya sa Bible, nabasa po natin kanina na ang mga alagad, laging kasama ng Panginoon. At sa aking matagal na panahon ng pagpapastor, pagbabasa ng Bible, pagbubulit ng salita ng Diyos, never kong nakitang nagpaturo ang mga alagad tungkol doon sa kung paano bumuhay ng patay, paano magpagaling ng may mga karamdaman, paano magpalayas naman sa mga espiritu ng demonyo, paano lumagan sa tubig na hindi lumulubo, paano lahat ng miracles na mababasa natin sa Bible, wala akong nakitang alagad na humingi o nagpaturo, naghingi ng teaching kung paano gawin ito. Never po siya yung mga alagad, wala kang mababasa na nagpaturo sila doon sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Kung kayo pinababasa, may nabasa ba kayo ng mga alagad nagpaturo kung paano mag-perform ng miracles, ng himala, ng mga nakamigilas ng mga tanda? Pero ba kayo nabasa ng sabing Lord, turuan mo kami paano po magpalayas ng demonyo? Mababasa natin, sinuko sila ng Panginoon. Halimbawa, yung 12, sa kayo kung 70 alagad, 70, pinagdala-dalawa ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, lumagan kayo at hanapin niyo ang mga nawawalang tupa ng Israel. Mangaral kayo, palayasin yung mga demonyo. Pero walang teaching, walang aral na mababasa ang mga alagad ay humingi ng teaching about doon sa mga ganon. Pero dito sa chapter 11, nakita natin, one of the disciples came kay Lord at siya humingi ang turo paano mag-pray. At the same time, ako po ay hanggang ngayon, patuloy na nag-aaral tungkol sa prayer. Matagal na akong naglilingkod sa Panginoon, pero hanggang ngayon, ang buhay ko po ay patuloy na nag-aaral tungkol sa kagandahan ng pananalangin. Pwede ito po ay hindi gaano nating practice sapagkat nahiwalay na tayo sa Panginoon at nakabalik lang tayo sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Panginoon. At doon lang natin muling ipinabalik ang ating practice na pagkikipag-usap sa Diyos. Ang prayer ay simply means pagkikipag-usap sa Diyos. At dito sa chapter 11, ang Panginoon ay bibigay ng teaching, nagbigay na siya ng aral tungkol sa panalangin. At makikita po natin dito, ngayon, kung ano ang prayer. At dito sa chapter 11, tinuro ng Panginoon yung mechanics ng prayer. Pero nagsasabing, ang prayer no po ang nagpapalago ng simbahan. Correct? Meron kayo natin na ganyan. Pero sa kabilang dako, mali. Ang nagpapalago sa simbahan ay yung mechanics ng paggawa ng disciple. Reaching and equipping. Kahit pray ka ng pray dito, kung hindi ka naman nag-reach at nag-equip, lalago ba ang simbahan? Hindi. So anong prayer? Ang prayer po ang nagdadala ng buhay. Tama po yung sinasabi ng lingkod ng Diyos, sabi ni yung missionary na pumunta sa China, na na-invade ng China sa kanyang panahon, mga 1800s. Maraming Kristiyano sa China ng panahon na yun. Ang sabi niya, prayer change things. Nakalagay po yan sa ibabaw ng kanilang simbahan, doon sa kanilang pinakatuktok, nakalagay ang malaking tangkulin, nakasulat, hindi mo sa tangkulin o, mapintura, nakalagay, prayer change things. Ang panalangin ang nagbabago ng lahat ng bagay. Totoo po yun. So ang panalangin ang nagbabago. So kaya po ang prayer, hindi po din mahiwalay sa reaching and equipping. Nag-reach na tayo, kung hindi na nag-pray, wala din. So ang prayer, ay tinuro, dito, yung mechanics ng prayer. Sino word mechanics? May mechanic, kumbaga sa sasakyan, mayroon po yung gusto mong mag-ayos ng sasakyan, pag bumili ka ng sasakyan, mayroon po yung, bago mo padalhin niya, kung mayroon mga problema yan, bago mo dalhin yan sa mga mekanik ng mga palitos, magbasa ka muna ng kanyang manual. Ang tawag doon sa manual na yun, mechanics. Mayroon kang susundan kung paano ayusin. Amen. So si Lord, nagturo ng, ang request ko ng alagad, ang sabi
manalangin, sabi niya, pagkatapos mag-pray ni Jesus, na-witness po ng alagad, hindi ko nasulat pa ng pangalan, ang sabi niya, Lord, sabi niya, Panginoon, tulungan po niyo kami manalangin, katulad ng ginagawa ni John the Baptist sa kanyang mga disciples. So, this kind of disciples, nakita niya, na-witness niya na yung mga alagad ni John the Baptist, ng kanyang panahon bago si Lord, ano nangyari? Tinuturuan yung mga alagad how to pray. So kaya, itong alagad na to, sabi niya, turuan mo rin kami manalangin. Ng mechanics, paano manalangin? Then sabi ni Lord, tinuro po niya ang mechanics sa manalangin. Una po, ang tinuro po niya yung tungkol sa worship. Sabi po niya, so sa prayer, may worship. Ang panalangin po ay, isa sa mechanics ng prayer ay worship. Ang sabi po niyan yung sambahin, sabi niya, Ama namin nasa langit, sabi niya, Ama, sampay nawa kayo ng mga tao. Sabi ko dito, magsimula na ang iyong paghahari. So nakita niyo, yung worship sa iyong kingdom, laging magkasama. Ganyan daw po dapat manalangin tayo. Sampay na nawa ng mga tao, at magsimula ang iyong kaharian sa kanila. So, pinapakita po yung unang mechanics po ng prayer. Pangalawa pong mechanics ay humingi ng daily bread. Bigyan po kami na makakain sa araw-araw. Ito hindi natin to practice. Sino po sa inyong gusto pagpalain ng Panginoon? Sa number 2, simple lang tayo dyan. Dahil never po tayo humingi ng makakain sa araw-araw. Paano po kayo hingi? Ang dami-dami mong bigas. Di ba? Kaya tayo, hindi na, kasi kaya hiwalay tayo sa Lord kasi ayaw natin mag-pray at maghingi ng mga bagay-bagay sa Diyos. Bakit gusto ng Diyos na hingin natin sa kanyang mga bagay-bagay? Gusto ng Diyos yun. Gusto niyang lagi natin siya pinakausap tungkol sa ating daily bread. Sino po? Daily bread. Kasi bakit tinawag na daily bread? Ang customary po nung panahon na yun, ang pagkain talaga ng mga Hudyo, bread. Wala po silang rice. Kasi kung bigas na ang kanilang kinakain, dapat ang sinasabi mo doon dito, sinakasulat dito ay give us our daily rice. Di ba? Kundi daily bread po ang sinabi. Pagkain po sa araw-araw. Sino araw-araw? So ang pagkain araw-araw, hinihingi po yung pangangailangan nating katawan, hinihingi po sa Diyos. Bakit? Kasi ang katawan natin kailangan ng maayos na kalusugan. Amen po ba? So yan ang pangalawa. Mamaya, i-elaborate po natin yan. Pangalawa, pangatlo yung amin niya, tungkol po ito sa pagpapatawad at kapatawaran. Forgiving and forgiveness. Sabi ko, patawarin ko kami sa aming mga kasalanan at dahil pinapatawad din namin ang mga nagkakasalan sa amin. Ano sabi po dyan? Pag tayo nag-pray, diba, may nakabasa sa amin, nakasulat sa aklat ng Lucas 11 verse 24-25 na sabi, bago ka manalangin, isipin mo muna kung mayroon kang kagalit. At kung may kagalit ka, umalis ka muna, pumunta ka doon sa kagalit mo, at humingi ka ng tawad, kung magpatawad ka, tapos saan kang bumalik at mag-pray upang ang panalangin mo ay pakinggan. So, i-notice natin ang sarili natin. Kung i-pray, kailangan natin unawain yung forgiveness. Kaya nga, nagiging tayo ng tawad sa Diyos. Pag nag-pray po tayo, nang tayo patawarin, listen sa ating mga kasalanan upang ang ating mga panalangin ay pakinggan. At ang sabi po ng Isaiah 59, ang sabi, ang kasalanan ng kadlang sa inyong prayer. Sin is the hindrance para magaling ang ating panalangin. And last, isa pa po niyang mechanics ay yung sabi niya, at huwag mo kami hayaang matukso. So, ang apat po ito, ang mechanics ng prayer. When you pray, sabi nila, ganito kayo manalangin. Dapat yan ang laman ng inyong prayer. So, araw-araw na ating ginagawa, pag tayo mananalangin, dapat yung mga yan po ay nababanggit po natin. Yung tungkol sa worship, yung tungkol sa kingdom, tungkol sa ating daily bread. Ang katotohanan, hindi po natin practice itong mga ito. Lalo na po yung daily bread, sa ID, tinutulong po yung isa po kasi yan sa
sikreto ng financial breakthrough yung paghingi ng daily bread araw-araw. Minsan sinabi ni Sister Ray, paano pastor kung meron na akong milyong-milyong pera? Hihingi ko ba ako? Oo. Ang hihingi mo kilo, wisdom, kung paano mo nagkakasusin yung pera yung binigay sa'yo. Anong hihingi mo? Wisdom. Hihingi ka pa rin. Hihingi mo kung paano mo pamamalaan ng mga sarap yung pinagkaloob sa Diyos na ibinigay sa'yo. Ang hihingi mo na wisdom. Ang hihingi mo na kung sino siya mga taong i-bless mo. Mga ganun, something. Hihingi ka pa rin. So, araw-araw, hinihingi ko ang daily bread. Kasama ko sa daily bread yun. Sino po sa inyo nagpipray at humihingi ng mga bagay-bagay kilon araw-araw? Sapagkat, ang prayer lamang, yung asking lamang kay Lord, ang pwedeng mag-change ng bagay-bagay sa buhay natin. Kaya ang prayer, hindi po pwedeng maiwalay. Kaya nga po, everyday sa silid, minsan ginigising ako ng Panginoon sa madaling araw. Prompt na po yun. Automatic po yun. Pag ginising ako ni Lord, prayer na po yun. At dati, ang ginagawa ko natin ay upo-upo lang. Pero sabi ng Bible, video, lagay natin ang sacrifice ang ating prayer. Maraming paraan ng pananalangin. Balik po ako sa basic na tinuturo ng Bible. Balik sa lapak, luhod, taas ang kamay, magpakumbaba sa Diyos, magpuri, humingi ng tawad, humingi ng direction, humingi ng daily bread, humingi ng gabay, at huwag mapasok sa mga temptation. Iyan po yung mechanics ng prayer. Then pagkatapos po dito, makikita natin ay nagbigay po ang Panginoon ng kapangyarihan ng asking, seeking. Sabi niya dito, binigay po niya isang halimbawa, illustration, na mayroon ng isang gabi, sabi niya, matutulog na dumating, mayroon nagkaroon ng isang kaibigan ng bisita. At ang sabi, dumating, wala po silang maihahain sa kanilang tinapay kasi gabi na. Ayon sa custom nila, lahat ng bahay ay marunong mag-bake. Meron silang sariling bakery. Diba, dito sa atin, wala tayong mga gawa ng tinapay sa sariling bahay. Sa kanila, bawat bahay mayroong gawa ng tinapay. Nagkataon walang stock. Bukas pa sila gagawa ng kanilang pagkain. Yung kapitbahay meron. So kami dumating na bisita, 3, wala silang maihain. Kaya kumatok sa kabila, at ang sabi, kaibigan, baka pwede namang makahiram muna ng 3 tinapay kasi may dumating kaming hindi naasamang kaibigan, wala kaming maipakain. So pwede mo na maghiram. Sabi ng kapitbahay, sabi ko say, friend, kaso lang, nakakandado na yung gate eh. Nakasarado na, nakahiga ng mga anak ko. Hindi na kami makabangon. Ano sabi ni Lord? Babangon daw po yung kaibigan, hindi sa 5 kaibigan. Pag binasa ko niya yung Bible, dito, sabi niya, anong meron? Sabi niya dito, verse 7, sasagot ng kaibigan, mula sa loob ng bahay, huwag muna kami istorbohin sapagkat sarado ng pinto at nakahiga na kami mga anak ko. Hindi na ako makakabangon pa para bigyan ko pa ng kailangan mo. Ang totoo, kahit ayaw niyang bumangon at magbigay sa inyo sa kabila ng inyong pagkakaibigan, babangonin siya at magbibigay ng kailangan ninyo dahil sa iyong pagpupumilit. Sinuwag pagpupumilit. Sa Bible na magandang balita, generic version, dahil sa inyong pangungulit, sabi mo sa katabi yung pangungulit. Sabi mo sa katabi, makulit ka ba? Pag sa Diyos makulit ka, sabi niya, hindi dahil sa friend, mamaya marami tayong matututunan dito. Ang Diyos tutugon sa iyo dahil sa tayo hindi dahil sa nangungulit tayo, hindi dahil sa tayo kanyang anak. Hindi dahil sa anak tayo ng Diyos. Magbibigay siya. Dahil anong prinsipyo ni Lord dito sa verse 9? Kaya sinabi ko sa inyo, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin niyo sa Kanya ang inyong hinahanap at makikita ninyo. Kumato kayo sa Kanya
at pagbubuksan kayo. Anong tinuro dito ni Lord tungkol sa prayer? Seek. Ano niya? Ano namin na? Humingi. Ask. Ano yung una? Paghingi. Asking. Ano pa? Hanapin. Sabi niyo doon. At kumatok. Tatlo. Ask. Seek. And knock. Yan ang tatlong prinsipyo ng prayer. Siya lang ni Lord, pag humingi ka sa Diyos, ikay kanyang bibigyan. Pag ikay naghanap sa Kanya, andiyan sa tuloy sa Bible, ikay makakasumunod. Pag ikay kumatok, ikay magbubuksan. Yan po ang prinsipyo ng prayer. Kaya nga ang prayer ang nagbabago ng lahat ng bagay sa buhay ng mga alagad ng Diyos. So makikita natin, napakahalaga po itong araw na pinag-aaral natin ngayon. Sapagkat ang humingi, ang lahat ng humingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. So, sabi dito, yung word ng pagpupumilit. Sabi natin pagpupumilit. Bubuksan dahil tayo ay nagpupumilit. Buhay ba natin ang mapilit sa harapan ng Diyos? Buhay ba natin ang maging mapilit? Tingnan yung prinsipyo, dugtong natin. Kayong mga magulang, kung anak ninyo ay humingi ng isda, ahas bang ibibigay ninyo? Kung humingi sila ng itlog, alakdan ba ang ibibigay ninyo? Kung kayo masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga humingi sa Kanya. Napansin nyo, nagbago sinasabi ni Lord. Revival na ito. Gusto natin ng revival sa church? Ang susi ay panalangin. Prayers brings life. So si prayer, pag-practice lang ng prayer, si prayer ang nagdadala ng buhay. Sabi ng testimony ni Sarah Jane, wala lang siya ngayon dahil siguro siya hindi maganda ang dali ng panahon, dahil pa ng bahay kasi. Ang sabi niya, nung nag-fasting kami ng 1 week, 5 days, sumabay po siya. At ang kanyang pinagpapasting ng kanyang asawa, alam niyo ang kanyang asawa, eh siyempre, ano yun sa bisyo. So kapapasting po niya, pinagpasting po niya ang kanyang asawa, nakakita po siya ng resulta. Hindi kaya gawin po yun ng sarili po ng tao, pero nagawa po yun dahil sa manalangin. Ang sabi po niya sa amin, nung mag-testimony, 1 linggo na po siya hindi nagbibisyo. Tuloy ng Panginoon, naman magtuloy-tuloy. 2 weeks? 2 months na. O kita niyo, palapakan natin ng Panginoon. Because, mayroong taong nanalangin ng sakripisyo. Prayer and fasting. Magsasabi pa sa akin, Tay, kasama po ako ngayon, tapos bago mag-break na alas 5, Tay, mag-break na ako. So lagi sinasabi ko niya, araw-araw, 5 araw po yun, nakakita po siya ng result. At kung sinasabi ko niya, ang sinasabi ko sa kanya, then, i-grant naman nilo ng request mo. So binibless ko po sa pamamagitan ng declaration, i-grant naman ng Diyos ang request mo. Kaya iba, nagpapasing, hindi naman nagsasabi ko ano naman i-grant sa inyo, Lord, kasi wala naman akong masabi sa inyo. Paano ko kayo may bless? Katulad nung si Hannah, lagi binibless po ni Eli. Kaya pinagpala po siya. Para kayo manidikliran ng blessings pag hindi kayo nagpapamonitor. So makita natin, yung prayer, nagbabago ng buhay, nagdadala ng buhay. So yun yung bagay na hindi dapat pinababayaan sa ating buhay, yung ating prayer. Kaya nga po ako, back to basics po ako eh. Ayan. Yung po yung hindi pwedeng trabaho ng trabaho lang, preach lang, tapos hindi nagpipray. Sana mauruan po rin yung tinutukoy ng Panginoon. So kung mayroon ng bagay na tinuro ang Panginoon sa mga alagad ay prayer. Bakit? Ito po kasi ang nag-build ng relationship natin sa Diyos. Gusto ng Diyos na kausapin natin niya sa mga bagay-bagay. Kahit sa pananamit. Hindi na yung mga obvious. Eh, halimbawa, Lord, anong nadamitin ko ngayon? Eh, simple damit. Di ba? Hindi yung kaayos-ayos, yung kapuri-puri sa Diyos. Amen po ba? Alamin natin. So, yung deliberate nga lang, hinihingi po siya. So, ang chapter 11, pag binasa po natin, ay susi, sikreto ng turo tungkol sa prayer.
When you pray, may apat dyan na mechanics tungkol sa prayer. At binigyan ni Lord, in-empower ni Lord, na kapag tayo lumapit sa Diyos, hindi tayo pahindihan. Makikita nyo, bakit babangon ng Diyos? Bakit tutulog siya? Bakit sabi niya, dahil tayo nang pumili. At ang sabi niya dito, sa huling talata, kung kayo masasamang marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, sabi niya, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? So kaya siya magbibigay dahil siya po ay si Abba. Siya po ay si Abba Father. Ang ibig sabihin ng Abba, Ama, siya po yung provider. Ang ibig sabihin niyan, siya lang ang pwedeng magbigay ng mga bagay na mabuti sa atin. Naiintindihan niyo mga kapatid. Kaya dito sa mga talata, sabi niya, kung kayo ay hihingi sa Diyos, kayo'y bibigyan. Kung kayo'y hahanapin, ang mga bagay hahanapin niyo sa Diyos, kayo'y makasusumpong. Anong talata dyan? Matthew 6 verse 33. Then, ang sabi po dito, kung kayo ay kakatok, kayo'y pag-uusan. Na, tingnan nyo, yung mga bata marunong po mag-request. Sila would request. Yung nako yan, marunong mag-request. Papa, di ba may sinabi ako sa iyo? Saan ba yung sinabi mo? Marunong siya magpaalala. Ang tawag po doon, prayer. Sabi niya, di ba sabi ko sa iyo, bilan mo ako ng laro ang Batman. May request po siya. Pahihindihan ko ba siya? Dahil sa request po niya, linigo po ang buong San Isidro maghanap lang ng Batman. So, binilang ko po siya ng Batman. Yung kanyang kalaro, gusto din. Dito taon, bilan mo rin ako ng Batman. So, sige, bukas, pagkaba ko, pag nakita kami ni Batman, dadali ko sa iyo. Maghanap po ako. 30 pesos na lang, mabili ko ito. Ang tuwa yung dalawa. O hindi na nag-iikita. So, yung, sabi niya, pag mayroong sabi na, ang tinatalakay dito, yung pagiging ama natin na sa langit at tayo bilang anak niya. Pag tayo makulit, siya, namumulit na naman siya. Kasi sabi niya, ang request niya, kailangan pa si Thor, kailangan pa si Captain America, kailangan pa si Spider-Man, at kailangan pa sino pa na? Iron Man. Kita mo? Yung apat na yun, kailangan pa kumpleto. Sabi ko, alam, isa-isahin lang natin. Tumugon ako hindi. Kasi meron po siyang request. Bakit ako tutugon? Ang sabi dito, lalo na ang inyong amang nasa langit. Hindi naman siya humingi ng masama eh. Humingi siya ng kanyang kailangan ngayon, bata pa siya. Siyempre, pag tumanda na siya, iba na ang kanyang hingin. Pag humingi siya ng bayan, bibigyan ko ba siya? Hindi kasi may kasama sa kanya yun. So, sabi ng Panginoon dito, lalo ng inyong amang nasa langit kung kayo humingi ng Espiritu Santo. Di ba yung Espiritu Santo nagdadala ng buhay? Pagka gusto natin lang dito, in-specify ng Panginoon, gusto na, ano bang sabihin ng revival? Nakaunawa niyo bang revival? Pag sinabing revival, di ba may mga unang musika, sinaunang musika, mga 1965 kanta, revive ng iba, ang tawag doon, revival. Di ba? Sino gusto sa inyo mag-revive nung Amazing Grace? Yan yung kantang nagdala ng revival nung panahon nila, nung may kumpos po yan, yan ay marami pong nag-bless dyan. Marami pong mga makasalanan na bumalik sa Panginoon dahil sa kantang Amazing Grace na ginawa ng isang tao, makasalanan tao, na ang trabaho, ang negosyo, uhulihin yung mga negro sa Africa, uhulihin, ipukulong at ibebenta sa mga puti bilang mga alipin. So yun ang negosyo niya. Slave trader po siya. Noong nakilala niya ang Panginoon sa barko, doon po siya nakakilala sa Panginoon, doon siya nagsisi, dahil doon sa kanyang matinding kasalanan. Kaya, alam niya, Amazing Grace talaga ang Panginoong Jesus. Dahil sa isang tulad po magkasalanan. Kaya nung nakakilala sa Panginoon, tinigil niya ang negosyo yun, pinakawalan niya yung mga tao, at dahil doon, nakagawa po siya ng awitin yun na tinatawag na Amazing Grace. Because doon sa testimony ng tao yun, nagbago ang lahat at nagkaroon ng isang awitin.
na pinamagatang Amazing Grace. Kaya pag kinakantay ng mga tao, nagkakaroon po ng tinatawag na revival. May dalang buhay. Sapagkat yung kantang yun, insahe po yun ang buhay ng isang tao na nakilala sa Panginoon na isang masama, nagkaroon ng buhay. So nagkaroon po ng revival. Nagkaroon ng mga bagong buhay ang mga tao. So dito sa talata, sinasabi dito, lalo na pag humingi tayo ng Holy Spirit, sabi gano'n, ibibigay ng Diyos. So makita natin, ano pala talaga ang dapat natin hingin sa Panginoon talaga sa pang-araw-araw? Ang hingin po natin ay ang Holy Spirit na nagdadala ng buhay. Pag hiningi pala natin siya, sa iyong titilo sa ating buhay, magdadala ng buhay sa lahat ng ating ginagawa. For example, magkukompos ka ng isang awitin. Kailangan po yan, may Holy Spirit po yan. May anointing yan. Naranasan niyo ba, may mga tao nagpakanta ng isang awitin at anointed po yung kanta? So, alam po ba ninyo na ang isa sa ginamit sa akin ng Panginoon para ako tumanggap sa Panginoon ay kantay. Anointing na kanta. Kinanta po yan, compose po yan, kanta po yan ni Bob Charbel, tapos kinanta po ng taong dating masama din. At nung kinanta po niya, nasa upuan po ako, iyak ako ng iyak. Kasi kinakanta niya, buhay ko rin. Kanta ko ni Bob Charbel. So, bakit? Anointed po kasi yung kanta. May Holy Spirit. So ngayon, mga kapatid, ngayong umaga, nais ko pong dalhin sa inyo, ang kailangan po natin ay prayer para magkaroon tayo ng buhay. Hilingin natin sa Diyos na tayo ay tulungan sa lahat ng ating ginagawa through the power of the Holy Spirit. Hindi natin magagawa ito kung wala tayong relasyon sa Panginoon Jesus. Pero yan po ang susi. Prayer. So, prinsipyo, ano sabi? Pag humingi ka, ikaw, binibigyan. Pag ikay humanap, ikay makasusumpo. Pag ikay kumatok, ikay pagbubuksan. So, dapat practice natin ang prayer araw at gabi. Kaya nga may devotion eh. Nag-aral tayo ng salita ng Diyos, nandun yung title, nandun yung verse na pinagbasihan ng ating devotion. Tapos mayroong observation. After ng observation, pag umaga, anong mayroon? Mayroong application. After ng application, anong mayroon? Prayer. Sinusulat natin yung prayer. Alam nyo, mabangit ko ni si Sarah, sa lahat ng devotion, siya po ang mahaba ang sulat sa prayer. Mahaba talaga. Isang page. Kaya pag nag-send po yung devotion, 2 page. Page 1, page 2. Kasi po yung prayer niya. Nakakatuwa kasi din sabi niya, kung ikaw ay murantongin sa pagbabasa ng devotion, minsan binasa ko, tinignan ko lagi. But ano bang sinasabi nito? Ang nakakatuwa kasi dun sa kanyang prayer, para lang siyang, alam mo Lord, kung ano niyang kinikwentuhan ng Diyos, alam mo Lord, kung kumilos po kayo, nakaiba. Parang, dinigitali po na, ganun po siya pa nagsulat, yung kasi siya eh, yun yung karakter niya. So parang siya nakikipagkwentuhan sa Panginoon, true rating sa kanyang prayer sa devotion. Eh, ang iba dyan, kung nag-prayer sa devotion, na nakasulat lang, thank you Lord, sa ganito, ganyan, tapos yun na, wala na, period na. Yun ang prayer niya. So pati ba naman sa sulat, tipid pa. Ang sabi ko po, practice sa prayer, at tinuruan tayo ngayon tungkol sa mechanics ng prayer. Yung tungkol sa worship, tungkol sa kingdom, tungkol sa daily bread, tungkol sa forgiving and forgiveness, tungkol sa temptation. So yung principle, asking, seeking, and knocking. So ang pinakatikin ay, nasabi niya, ang Diyos ay tumutungkol dahil sa iyo ang ating Ama. Sinawon Ama. Sa iyo kung Ama Father natin, na nakakaalam ng lahat ng ating kailangan. Siya lang ang tanging provider. Sino po provider? Di ba mayroong kanta niyan? Pag kinakanta po yun, yung Greek word na, ang Hebrew word na provider, yung salitang provider, Jehovah
Jehovah Jireh. Yan. Alam mo bang meaning mo, ng pangalan mo? Hindi mo alam? Sus Maria, sabi ng mga taga-unbeliever. Ang pangalan ni Jireh, provider. Ang Diyos ang kanyang provider. Kaya pag sinabi, pag kinakanta yun, Jehovah Jireh, my provider. Diba? Ano makarugtong nun? Alam niyo po ba yan? Grabe yan, pag kinakanta yan nung araw, nung ako'y bago, ngayon ako dyan, kasi walang ang aming Jehovah Jireh. Sino po Jehovah Jireh? Siya yung Ama sa langit na tanging provider na makapamibigay ng the best sa atin. Siya yung Ama na kailangan kinakatok, inihingian natin araw-araw. Siya yung dapat kinakausap natin in Jesus' name. Sabi nga ng Panginoong Jesus, ano man ang inyong prayer? Sabi niya, gawin ninyo sa aking pangalan. Hingin niyo sa Ama. Sabi niya, ako Father, meron pa akong mga request. At yan po hiningi ko sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Sino ang magbibigay? Si Jehovah Jireh. Kaya hingin nyo kay Jireh. Iksan sa amin ang nasa langit. Yung kasi pangalan niya eh. Ang ibig sabihin ng Jireh, provider. Pero hindi siya si Jehovah. Di ba yung mga pangalan? Sana sunod, pag-aralan natin kung ano yung karakter ng ating amang nasa langit. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, ano ba? Jehovah Rapha. Napakarami po niyan. Kailangan natin para maunawaan natin yung last verse na kung kayong mga ama dito sa lupa marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ang ating Abba Father. Sabi ko sa Galatia, ang ibig sabihin ng Abba, salitang Hebreo, ang ibig sabihin, the true God, the good provider, ang nakakaalam ng lahat ng ating kailangan sa ating buhay. Bakit? Yan, ito po ninyo. Meron isang panahon na sa Amerika na mayroong isang may sasakyan na nasiraan sa daan. Hindi niya na alam kung paano paandarin yung kanyang sasakyan. Tapos mamaya-maya may dumaan na isang medyo buwapong lalaki na matanda na tumigil. Sabi niya, ano bang problema? Sabi niya gano'n. Sabi, hindi lang po paandarin. Pakibuksan mo nga ang makina. Buksan. Tapos, mayroon ang tinutingting yung matanda doon. O sige, mandarin mo na. Umanda. Sabi niya, ano mong ginawa niyo? Ang sabi po ng malalaki, hindi mo ba alam kung sino ako? Sabi niya, hindi po. Yung sasakyan mo, ako may gawa. Kasi ako si Ford. Di ba mayroong sasakyan Ford ang pangalan? Ford Fiera, everything. Sa si Ford, ako ang may gawa niya. Ako ang nag-invento niya. Ako may-ari niya. So, anong correct sa atin? Ang Diyos ang may gawa sa atin. Ano nung mag problema sa atin, yung may-ari lang ang pwedeng umayos. So, siya ang good provider dahil siya nakakalam ng ating problema. Siya ang mag-aayos sa atin. So, sa kanya lang tayo dapat, sa kanya natin hihingin ang lahat ng kailangan natin araw-araw. Siya lang yung makakapagpatawad sa ating mga kasalanan. Siya lang yung makakabless sa atin dito sa kingdom ng Diyos. Ano po ba? Siya lang makapag-iingat sa atin sa mga temptation. So everything na sa Kanya, lalo na, kung hindi natin sa Kanya, sabi niya, ang buhay, ang Holy Spirit, ang nagdadala ng revival. Ang ganda niyan, pag tayo lahat ay marunong mag-pray. So lahat dapat po tayo, practice natin ang prayer. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, bago kayo lalabas ng bahay, dapat may prayer na. Kung marunong kang lumuhod sa Diyos, sa iyong kwarto, luhod ka, hingin mo sa Lord. Kayo po ang aming Ama, kayo ang aming Abba Father, kayo po ang nakakaalam ng lahat ng aming sarili buhay. So sa iyo po pinili. Isa-isayin mo. Kailangan mo po ng ganito, Panginoon. Minsan, laging sinasabi ko nung nagtuturo sa akin, ang tawag dito, nag-guide sa akin minsan, sabi niya, keep asking. Ang kilalaki sinasabi niya, keep asking. Lagi kang hingi sa Ama. Ano sabi ng Bible? Sinumpa ang taong nagtitiwala sa kanyang sarili.
Ano sabi ng kawikaan? Kung malibusin nyo kanina yan, huwag kang magtitiwala sa sarili mong kakayahan. Kulang kayo. Sinong kumpleto? Ang tunay na may kakayahan, ating Amang nasa langit. Kumbaga sa word, ang pwede mag-ayos. Sa mga kapatid, ang sekreto ng buhay ay walang iba kundi sa prayer. Nasabi ko kanina, ang reaching and equipping kung walang prayer, hindi ubra. So, prayer brings life. Kaya kung ang bahay mo malapit lang, makipag-cooperate ka sa prayer meeting. Kung malapit lang. Sapagkat ang prayer, tumutulong sa lahat ng ating kailangan. Alam mo yun, meron tayong daily bread na hiningin sa Diyos. Na meron tayong mga gagawin para sa pagmulan po ng ating pagsamba, ng ating pamilingkod. Gusto natin dumami, amen? So, nakabase po yan sa inyong prayer. Start po niyo mag-pray ang inyong manuwal sa buhay first. Bago ang buhay ng tao, dapat unahin natin panalangin yung mga mahal natin sa buhay. Sila po ang hingin natin sa Diyos. Lagi natin mabanggit ang kanilang pangalan sa Diyos araw at gabi. Consistency. Gaano katagal natin mapanalangin ang ating mga mahal sa buhay? Gusto kayong kwentuhan, ito mong tapos. Meron pong isang Koreano na nag-testimony, pastor po siya. Pag edad po niya 18, tumutong po siya ng Bible school ayon sa custom ng mga Koreano. Pagkatapos po niya ng Bible school, pastor po siya. Nagalit po ang kanyang pinakapangalan na kuya. Dahil bobo raw siya. Dahil nagpastor siya. Sa galit po ng kuya niya, inuntok po sa pader. Hinawakan sa buhok, inuntok sa bobo. Hindi po siya nagpatinag doon dahil alam niya ang calling niya. Nagtuloy-tuloy po sa kanyang pagpastor. At start noon, pinag-pray po niya ang kuya niya sa Panginoon. Alam niyo kung ilang taon niya pinag-pray? Ayon sa kanyang testimony. Araw at gabi. Ilang araw ba ang isang taon? 365 days. Kwentahin mo ilang araw. 27 years niyang pinanalangin. Kulang-kulang 3 dekada. Ilang araw? Kwentahin natin. 365 times 27 years. 27 years eh. 9,955 po. Tama kaya yun? May lang. Tama ba? 9,000. Isa. Okay, tama ba yun? Napakaraming araw. Kulang-kulang 3 dekada. Kasi 27 siyang pinag-pray. Nung makakilala sa Panginoon ang kuya niya, siya yung pinakamatinding manalangin sa church. At siya yung pinakamaigpit na elders ng church niya. Yung mga pagkukulang ng kanyang niya bilang pastor, yung kuya niya nagpupuno. Ilang taon niyang pinag-pray? Umaya sa buhay? 27 years. Ilang araw? 9,000. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin niyan? Ganun niya po hiningi sa Diyos. Ganun niya hinanap sa Diyos ang kaligtasan ng kanyang kuya. Ganun niya yung ikinatok sa Amang nasa langit. Ama, yung kuya ko po na nagpupuntok sa akin sa pader, parang awa niyo na. Tayo, isang taon, isang araw, 2 araw, 3 araw, 1 linggo, 1 buwan, sawa na tayo. Bakit hindi tayo dapat manghinawa? Meron ba akong dudugtong? Buhay na buhay pa itong patuto sa observation ni Pastor Esong Marcelo, ni Kaisong. Si Pastor Proseso Marcelo, yung pastor ng Hangin ng Panalangin sa DCAS. Sabi niya, na-obserbahan ko, sabi ni Pastor Proseso, nakita ko yung langgam, malaki pa yung butil ng bigas, kagat-kagat niya, hila-hila niya, at pilit niyang inaakyat dun sa mataas na lugar kung nasaan yung kanyang pagdadalhan ng bigas, yung butil ng bigas. Sabi niya, nakuyos ako, pinag-obserbahan ko yung langgam. Binilang po ni Proseso Marcelo kung ilang beses po niyang dila pag inaakyat mo mabagsak, nahulog. Binilang po niya kung ilang beses, mahigit 30 beses na nahulog po yung langgam sa ngayong bigas na dala-dala niya. At sa kabutiang palad,
pang 33 times na naiakit niya rin yung butil ng bigas. Sa kanya kinunik sa prayer. Sabi yung langgam, hindi siya titigil hanggang hindi niya naiakit. Ganyan din sa prayer. Hindi tayo titigil sa panalangin hanggang hindi nangyayari ang ating hinihingi. Anong sabi dito sa Bible na binasa natin? Babangon ng babae dahil sa kanyang pagpupumilit, sa kanyang pangungulit. So ano kailangan natin ngayon sa pag-prayer? Pupulitin natin talaga ang tatay natin sa langit. Kung inubayan kay friends. Pupulitin ka niya sa mga bagay na gusto na niya. Kailangan na-explain mo. Sabi ko, sige, basta kita lang kami. Pero makita ko lang si Batman, bibili natin siya. Pero pag wala, wala. Yan ang deal. Ganon din sa harapan ng Panginoon. Yung ating pagpupumilit, yung ating pangungulit sa Diyos, may katapat mo yan. Yung pag-ibig sabihin ng asking, seeking, knocking. Ano ba sa Tagalog yan? Tagalogin na natin. Paghingi, paghanap, at pagkatok. Hindi ka tulad ng laro natin yan. Ang pagkatok ka, knock-knock, nasagot ka, who is there? Hindi, alam na ulit kung sino kumakatok eh. Anak. Sino word anak? Ikaw yun. At kung anak ka ng Diyos, at kayo mapilit, ikaw ay pagbibigyan. Makakasumplo. Okay po ba sa inyo ang turo ng prayer? Kaya dito na unawaan ko, kaya pala humingi sila, bago sila, kaya pala nagpaturo mga alagad tungkol sa prayer, then matindi pala talaga ang prayer. So, okay, huwag mong hinawa sa panalangin. Ano sabi ni Pablo? Sa Thessalonian, manalangin kayo ng walang patid. Consistent ang inyong prayer. Yun naman ang pinagkakasawaan natin. Sabi nga po na ibang pastor, ang prayer meeting daw kung makapangyarihan kung hindi po. Pero ang dumadalo, kukunti. Ewan ko, may prayer na natin kung magbago after this preaching. Up this preaching, kung magbabago ang attendance ng prayer meeting. Because a prayer house is a powerful weapon. So kaya sabi ko kanina, ang prayer ang magbabago ng lahat ng bagay. So marami po nag-pray. Ano sabi ng Revelation? Ang prayer po natin ay nakalagay sa isang, nabasa niyo na ba yun? Sa Revelation nakalagay sa isang bangko na ino-offer sa harapan ng ating Amang nasa langit. Dala-dala po ng anghel. Ito na ang prayer ng iyong mga anak sa PMC Biscam. Ilan ang laman? Ay, 5 lang po ang laman kasi 5 lang po nag-pray. Kayo mga nag-devotion, anong mag-pray ba? Ayan, malalaman po yun sa mangkok ng PMC Biscam. Ay kung kukunti lang nagbubuslok doon, naglalagay ng prayer, kumbaga sa ano, ilan na naglagay? Wala. Ay lalo na kung wala nag-pray. Nasabi ng Diyos, saan yung mangkok? Sabi niya, wala po naglagay eh. Ito, walang nag-pray. So walang buhay. O ano na nga. O kaya kung, sabi nga namin, sabi ko sa turo sa ID, tingnan nyo, kung hindi ka humingi sa Diyos sa araw na yun, nagbibigay ka ba ng Diyos? Pag hindi ka humingi ng delivery, bibigyan ka ba? Hindi, bakit? Wala ka namang? Ngayon, kung walang humingi, ano? Tapos umaasa ngayon, bibigyan siya. Pero ba kayo nakita, hindi naman humingi, binibigyan? Ngayon, sa barangay, hindi ko naman anak, sasabihin, kuya, pahingin naman po ng 5. Tapos, sabi ko, wala nang baray dito. Bigyan mo na lang ako niya, libre mo na lang ako niya, no? Kahit isang liit lang. Minsan yung bulag, akay-akay yung bulag, may taga-akay, putik-putik na. Sabi niya, parang blessing na lang po para sa bulag. Sabi ko, bulag ka ba talaga? Ikaw naman, mapabigo ako eh. Sabi ko, bulag ka ba talaga? Oo, alam ko bulag, hindi ka nakakita eh. Sabi niya, ano ba gusto mo? Sabi niya, kung ano lang po ang kaya niyo ibigay. Nagbibili po ako ng manok. Sabi ko, balutan niyo po nga siya ng ilang piraso, bigay ko sa kanya. Tapos binigay sa kanya,
O sabi niya, may ulam na tayo. Salamat po. Sabihin, yung humingi siya eh. Humingi siya. Doon mo nakita na pag humingi ang isang tao, hindi mo para talagang pinipaindihan. Ano sabi ng Bible? Sabi ng kawikaan, pag may humingi, huwag mo pa hihindihan. Kasi biblical principle po. Ang Diyos ng bala magbalik sa iyo. So mga kapatid, ang turo ng Biblia, pag araw-araw tayong nagsisik, nag-ask, nagsisik, at nagnanak sa heaven, sa ating mga nasa langit, mayroong kasagutan. So huwag mong hinawa sa panalangin. Prayer is life. Sabi ni Marlene nung panahon, kasi pinalim niya yung nakalagay doon, tinanggal niya. Ang paliwanag ni Marlene yan, ang prayer note, backbone ng church. Ano ba yung backbone? Yung bulugod natin sa likod. Ang panalangin, nakalagay pa doon, ang panalangin daw po ay ugat ng iglesia. Ay nawala na po yung tatak niya, kaya wala nang ugat. So mga kapatid, napakalaga ang prayer. Amen po ba? So ang prayer, practice po natin lahat. Dapat po araw-araw po tayo nananalangin sa Diyos. So, kung gusto niyo ng blessings, ang sekreto po niyan, asking sa Lord, araw-gabi. Sino ba daily bread? So, ang sabi ng Panginoon, ang daily bread, hinihingi araw-araw. So, give us, sabi niya sa talata, give us this day, our daily bread. Gusto ni Lord John. So, magpasalamat tayo sa Panginoon. Let us pray.